Tulfo! Kakasuhan raw po guys ng kampo ni Kibuloy. Mon, pangilan mo na to. Diyos ko po. Ganito kasi guys yung kwento. Hindi ko alam kung napikon ha yung kampo ni Kibuloy. Kasi itong si Montulfo guys nag-post na itong si Kibuloy daw po ay produkto daw po ng magpinsang nagkakasal. Hindi guys, seryoso. si Kibuloy daw po guys, produkto ng magpinsang nagkakastahan, kaya nagkaroon daw po guys ng physical deformities sa pag-iisip. Sorry guys. Anyway, hindi na ako tatawa. Ito kasi yon, may post. Yan, si Montulfo. Sabi, kasi guys, may na-interview po itong si Montulfo na dating miyembro guys ng Kingdom of Jesus Christ na babae na tumakas nga po guys dito sa kampo ni Kibuloy. Kumbaga dati siyang miyembro pero tumakas nga po siya guys dito sa sa KOGC ni Kibuloy. So yun po guys yung in-interview ni ni Montulfo. Yun po guys yung kanyang in-interview. Tapos, madami pong siniwalat itong di umano'y allegedly babae na na-interview ni Montulfo. So, yung mga sekreto po guys ng pamilya ni Kibuloy ni-reveal nitong babaeng to. Kabilang na nga po guys sa pinost ni Montulfo na itong nanay at tatay daw po guys ni Kibuloy magpinsang buo. So bale, itong si Kibuloy ay produkto daw po guys ng magpinsang nagkakastahan. Kaya daw merong tililing, meron pong abnormalities. Si Montulfo ata abnormal. Na-joke lang. Anyway, yun po guys, produkto daw po itong si Kibuloy nang magpinsang nagkakastahan. Kaya nga, wag na daw tayong magtaka kung bakit may tililing mag-isip itong si Kibuloy. Actually guys, asensya na. Hindi pa din talaga ako maka-get over. Nakakatawa naman kasi itong post ni Montulfo. Tapos guys, meron pa siyang ni-reveal sa kanyang post. Kabilang na nga din po dito guys, yung yung kapatid ni Kibuloy, kaya din daw po may pagkasinto-sinto dahil produkto nga din daw po guys ng ng pagkakastahan ng magpipinsan. Kaya karamihan daw po guys sa kapatid ni Kibuloy may problema daw po guys sa pag-iisip. Tapos pares din daw po guys sa kanyang mga pinsan, may tililing din daw po mag-isip gaya daw ng kanyang nanay. Actually, muna ako tubig Actually guys, sinasabi ko sa inyo sabi ko lagi po kong fair sa na to, sa channel na natin na to. Although may kasalanan si Kibuloy, aminado tayo dyan na hindi po siya uma-attend dito sa mga diba may warrant of arrest siya, tapos pinatawag sa Senado, hindi po siya uma-attend. Although alam natin na may kasalanan itong si Kibuloy, where in fact nga dinadaan po guys sa rule of law and due process itong kaso ni Kibuloy. Pero kasi guys, itong ginawa ni Montulfo, not unless na lumabas or pinakita niya itong babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, posibleng maniwala ko sa sinasabi ni Montulfo. Pero hanggat hanggat sulat lang, si Montulfo kasi meron tong history guys ng mga libel case. Kagaya nga din noon, 'di ba? Si Maharlika ginawa niyang source sa issue ng sibuyas. 'Di ba?
Yun nga po guys, medyo parang, although natutuwa ako sa ginagawa ni Montulfo, pero masyadong below the belt na ata itong kanyang tirada. Pero kapag meron po siyang pinakitang ebidensya, maniniwala po ako. At siguro masasabi kong pikon itong kampo ni Kibuloy na bakit kayo mapipikon? Meron namang ebidensya itong si Montulfo. Pero kagaya nga ng sabi ko guys, hanggat hindi pa po nire-reveal ni Montulfo itong kanyang tinatawag na witness, hindi po talaga ako guys maniniwala. Now, itong kampo ni Kibuloy nagbabalak guys na kasuhan itong si Montulfo. Actually mamaya basahin natin yung post ni Montulfo 2 days ago to guys, no. Pero panoodin lang muna natin yung sabi ng lawyer ni Kibuloy. Sinagot na ng legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang isang mapanirang social media post ng kolumnistang si Montulfo laban sa butihing pastor. Para kay Attorney Israelito Torion ng legal team ni Pastor Apollo, hindi tama na idamay na sa propaganda ang mga namayapan ng magulang ng butihing pastor. Bukod pa sa magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang paninira ang mga kapatid ni Pastor Apollo. Sunshine News Blast! Violation nito is double marites, ang tawag ko. Double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka non-sequitur. It does not follow granting for the sake of argument na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo C. Kibuloy. This is utterly libelous. Ginusto naman ng legal team ang kredibilidad ni Tulfo na nakasuhan na at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Saad ng kampo, palalampasin nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Subalit kung talagang isusulat nito sa dyaryo ang paninira, sinisiguro ng kampo ni Pastor Apollo na tambak ang kasong kakaharapin ni Tulfo. Nasa 7 milyon ang kasapi ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Pilipinas at buong mundo. Lahat handa na kasuhan ang nakatatandang Tulfo sa iba't ibang korte sa buong bansa dahil sa paninira kay Pastor Apollo. Mataas ang pag-alang ng mga kasapi ng KOJC kay Pastor Apollo at hindi nila matatanggap ang pagyurak ninuman sa kredibilidad at pangalan ng butihing pastor. Samantala, binalaan rin ng kampo ang mga libelous at incriminating na comment doon sa Facebook post ni Tulfo. Nako. Kaya pala, wag po kayong magko-comment guys. Baka mamaya kayo din yung makasuhan. Kasi yung magko-comment daw po, abay, binabalaan na. Now, medyo naurat din ako sa pagbabalita nitong SMNI na to, no? Imbes na, medyo balanse ako. Ngayon, parang kay Montulfo na ata ako. Sa sanggi. Anyway, eto guys, question ko lang sa kanila. Pag yung SMNI gumagawa ng fake news, okay lang. Pero pag si Montulfo, bawal. Ganun ba yun? Pag pinagbibintangan nyo ang ating presidente na adik, bangag, kahit wala naman kayong sapat na ebidensya, may pulburon, 'di ba? Okay lang. Pero pag si Montulfo, na mayroon pong ebidensya na dating miyembro, di umano, sabi niya, na Kingdom of Jesus Christ, siniwalat lang sa kanya, in-interview niya, ngayon siya pa yung mali. Ganun ba yun? Anyway guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung freedom of expression or free speech na yan, sa totoo lang, limitado. Pero pag nag-exceed ka na sa limit mo, bawal na yon. Masama na yon. Anyway, kung mapapatunayan man na itong si Montulfo ay may kasalanan, well, kasalanan niya talaga yon kasi gawa-gawa siya ng Facebook post. Pero kung, di ba, pinatulan nyo lang, tapos at the end of the day, totoo naman pala yung sinasabi ni Montulfo, kayo yung pahiya dyan. Lalo pat itong si Montulfo, meron po daw siyang di umano'y ebidensya dahil meron nga daw po siyang di umano'y na interview, 'di ba? Na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi kasi guys, ang tanong ko dito, ba't niyo pinatulan? Alam niyo naman si Montulfo, may saltik din yan sa pag-iisip eh. Di ano yun, saltik versus may saltik. Tama ba?
Diba? Alam niyo namang may ano yan, tarantado yan mag-isip, papatulan niyo pa. Anyway, yun po guys. Mukhang kakasuhan nga itong si Montulfo. Ay, ewan ko ba dito? Anyari sa sa Pilipinas. Natawa lang talaga ako. Itong si Kibuli, produkto daw po guys ng pagkakastahan. Anyway, ito yung post. Ito kasi guys yung post ni ni Montulfo. Sabi niya, I had a secret meeting last night with a woman who was once of a Pastor Kibuloy's former followers. So, meron daw pong isang babae na dati pong miyembro, taga-sunod, followers nga po ni Pastor Apollo Kibuloy na kinausap niya nung isang araw. I think 2 days ago, siguro nung Biyernes to or nung Sabado. Kasi 2 days ago, anong petsa ngayon? Siguro nung Lunes, basta yan. This week din, na-interview ni Kibuloy. So ngayon, ano yung meron? Itong babae na daw po ito guys, tumakas. Tumakas ang babae sa Kingdom of Jesus Christ Compound, Davao City. So tumakas daw po ito guys, itong babae. So marami siyang ibinunyag na sekreto tungkol sa controversial na self-proclaimed appointed son of God. So itong babaeng to, na tumakas, na followers ni Kibuloy, in-interview niya at madami daw po siyang nalaman na mga naibunyag na sekreto ng pamilya ni Kibuloy, nitong appointed son of God. Ano yung mga sekreto? Isa sa mga sekreto ng fugitive leader ay ang kanyang mga magulang ay magpinsang buo. Kaya guys, dyan ako natatawa. Kasi meaning to say, pag magpinsang buo, yung nanay at tatay mo, bali ikaw, produkto ka ng ng mex-mex. Diba? Alam mo yun guys, breeding. Diba? Produkto ka ng breeding. So alam nyo naman guys na mostly sa mga ganyang cases, kapag produkto ka ng mix-mix, ng breeding, usually natatak na sa mamamayang Pilipino na magkakaroon ka ng na sakit na may sakit sa isip o hindi man may kapansanan, 'di ba? Kapag produkto ka ng mix ng breeding. So ngayon nga po guys, pagdidiinan ni Kibuloy ay ni Ramon Tulfo, ilan daw sa kanyang kapatid ay may kapansanan sa pag-iisip. Nako, Montulfo, ano ba tong mga nireveal mo? Ilan din sa mga pamangkin ni Kibuloy ay mayroon ding tililing. Gaya ng kanilang mga magulang. So, ayon ito sa babae. So, hindi ito galing kay Montulfo. Bali, itong kanyang sinasabi ay galing daw po sa isang babaeng na interview niya dito sa Kingdom of Jesus Christ na followers ni Kibuloy na tumakas. Dagdag niya pa, ang mga taong produkto ng incest o pagkakastahan ng magkakapatid, mag-ama, magpinsang buo, o magtsuhin, ay nagkakaroon ng diferensya sa pag-iisip o kaya physical deformalities ata to. Anyway, deformities. Yan po yung sabi ni Montulfo. Magtataka pa ba kayo kung bakit gano'n na lamang mag-isip itong si Kibuloy? Diyan po guys napikon. Itong kampo. Hindi ko alam kung napikon. Itong kampo ni Kibuloy. Kung kaya't sabi nga po guys ng lawyer ni Kibuloy, pwede daw pong kasuhan ng libel case itong si Montulfo. Kaya ang tanong ko dito, Montulfo, pang ilan mo na to? Pero guys, ulitin ko sa inyo pag ang SMA na iba, maggagawa ng fake news, okay lang. Pero pag si Montulfo, bawal. Si Montulfo meron ngang di umano, allegedly, sabi niya nga, diba? Ebidensya, meron siyang babaeng in-interview na miyembro daw po ng Kingdom of Jesus Christ. Pero, hanggat hindi pa po yan guys nilalabas ni Montulfo, mananatili po itong chismis lamang. Ayon pa guys sa paglilinaw ng kampo ni Kibuloy, itong Facebook post na ginawa ni Montulfo ay pwede daw pong palagpasin nila. Pero, pag i-genaryo na daw po ito ni Montulfo, yung 7 million followers daw po ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, ready to fire na daw po. Ready daw po silang magkaso dito kay Montulfo. Yan po guys yung nila, yung
pagsisiwalat nila. Anyway guys, para sa akin, yung mga ganitong bagay, hindi na to dapat patulan. Alam niya naman si Montulfo na isa ding may tililing yan. Diba? Ilang beses na yan nabugbog. Siguro pasmado na yung utak niya ni Montulfo. Ba't niyo pa pinatulan? Diba? Parang kayong pumapatol sa sa baliw din. Ano yan? Baliw versus baliw? Diba? Yung mga post na ito, guys, actually hindi to sa totoo lang pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero, itong nanay at tatay kasi ni Kibuloy, patay na. So, respeto na lang sa taong namatay na, no, para sa akin. Huwag niyo akong iba siya, baka sinasabi niyo kumakampi ako kay Kibuloy. Hindi Kasi dapat yung mga namayapang tao, nire-respeto na yan. Huwag nang isama sa So, okay, inubo kasi ako. Huwag niyo nang isama sa argumento. Yan guys, yung akin lang. Huwag niyo nang isama sa argumento. Kumbaga, ipagpalagay na lang natin 'di ba? Ito si President Marcos, yung kanyang tatay, patay na tapos inuungkat pa din yung martial law. Hindi naman si President Marcos yung gumawa ng martial law, yung tatay niya. So bakit dinadama yung anak? So ngayon, ito yung kaso ni Kibuloy, kaso niya na yan. Bahala na siya. 'Di ba? Kanya na yan, diskarte niya na yan kung paano niya yan kung paano niya na yan i-handle. Hindi yung namayapa na nga yung tao tapos, 'di ba? Idadamay pa. Parang 'di ba? So much unfair naman sa kampo ni Kibuloy. Pero anyway, itong si Montulfo kasi, meron din naman siya pinaglalaban na according po sa kanya na meron siyang ebidensya kasi kagaya nga ng paglalathala niya, meron daw po siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy na interview niya at nagsiwalat sa kanya ng mga sekreto ng appointed Son of God. Pero uulitin ko, ang freedom of expression ng free speech may limitation yan. Hindi pwedeng lahat 'di ba? Lahat na lang walang preno yung bibig mo kagaya kay Pantaleon Alvarez. Hindi pwede yung ganun, porket may freedom of expression tayo. Dire-diretso ka na lang magsalita, hindi ka na nagbabasa ng batas, so mga ganun. Pero anyway, kung totoo man po ito, bahala na, kayo na yung magkaso. Diba? Yan lang guys yung akin. Natatawa lang ako dito kasi kakasuhan daw nila itong si Montulfo kasi nga daw po pinalabas ni Montulfo na itong si Kibuloy produkto daw po guys ng pagkakastahan. Alam niyo, natatawa na lang ako natatawa na lang ako. Produkto ng pagkakastahan. Anyway, kaso yan ni Montulfo, wala akong pakialam dyan. Kanya yan. Pero ang akin lang dito, whether kalaban nyo man or hindi, maging maging sensitibo din naman kahit papaano. Oo, aminado tayo na may galit tayo kay Kibuloy, pero yung yung idadama yung patay, pero ang pangit naman ata. Yun lang yung akin doon. Hindi ko kinakampihan yung kampo ni Kibuloy, pero yung idadama yung patay, yung mga namayapa na. Kasi ang sakit din bilang anak, titirahin yung magulang mo. Masakit yan. Kahit alam naman natin may kasalanan na itong si Kibuloy, yung maging sana tayo, kahit paano maging makatao pa din. 'Di ba? Kung pwede na lang sabihin ni ni Montulfo na itong si Kibuloy ay may ganyan sa pag-iisip. Si Kibuloy na lang sana. Huwag niya nang idama yung nanay at tatay kasi yung nanay at tatay namayapa na yan. Napaka-malicious yung post na to. Sobra na. So masyado nang nag-exceed sa limit itong si Montulfo. Anyway, kung totoo man yan, Montulfo medyo below the belt din naman. Kasi anong connect doon sa kaso ni Kibuloy sa, di ba? Sa magulang niya, di ba? Anyway, yun lang. It's me again guys, si Mimali siya nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.